puro watermelon lang. Tapos sasabayan ko siya ng tea. Kasi nga, syempre yung watermelon, di ba, matamis yun. So, sasabayan ko siya ng tea. So, watermelon tea. Tapos, minsan yung cucumber, inaanuhan ko siya. So, yun yung ginawa kong 2 weeks yun. Sa umaga kasi hindi ako kumakain. So, yun. Pero, wag yung gagawin niyo kung hindi kayo sanay. Yung, kumbaga, yun yung ginawa kong pinaka-fasting ko. Yung watermelon pa. So, yung mga kasi, may H3O2 na galing sa mga fruits, di ba? Yung fruits na absorb nila yung yung energy ng araw. Yung energy ng araw may frequency yon. So mapupunta doon sa fruits, sa tubig, lahat ng mga information. Pag sinabi mo kasing frequency, it holds information. So yung yung frequency na merong mga information, ma-absorb yun ng fruits, like ma-absorb ng 'di ba, ng watermelon. So nandoon lahat yung mga information. Kaya nga the more na mas ka-aware ka sa ini-ingest mo, yung mga pagkain na galing sa ground or galing sa nature. So yun yung mga high frequency kasi yung water content nun, yun yung nakaka-absorb ng mga elements like galing sa araw. And then yung frequency na yun na napunta doon sa watermelon, pag in-ingest mo yung watermelon, so yung frequency na yun mapupunta rin yung sayo. Kaya kumbaga energy is contagious. So ganun mag-work ang universe. We are working in symbiotic relationship. So, kapag nandoon ka under ka ng law ng symbiotic relationship, so ibig sabihin pumapasok ka rin sa law ng oneness ng universe. Nagets nyo? Kung paano ka. Kaya kapag pumasok ka sa oneness ng universe, ibig sabihin, harmonize ka din sa universe. So, mas madali ka rin makamanifest. Kasi nga, very connected ka. You are not separated. Not like pag yung more on karmic foods tayo. So, hindi mo napipil na sabi nga, di ba, bakit ka nag-worship? Kasi iniisip mo na si God na doon sa langit. There is no God out there sitting in a golden chair in heaven. Si God, nandito rin yung God is within you. So, the more na connected ka sa oneness, so mas mapipil mo yung God within. Kaya hindi mo makikita si God kahit pumunta ka sa iba't ibang temple dyan, sa iba't ibang mga church o sa labas. Maano mo lang yan, kaya ka lang pupunta nun is para ma-flash out mo yung block. Kasi nga, hanggat hindi mo nare-release yung mga blockage mo, so hindi mo makikilala at hindi mo makita si God. So ganun yun. Kasi nga, separated ka wala ka sa oneness. So the more na kumukonect tayo sa oneness, we are working in the law of nature, yun yung symbiotic relationship. So the more na mas napifeel mo na mas malapit ka pala kay God, na connected ka kay God at nasa sayo rin si God. So yun. Pag the more na nagiging aware ka na, so nagkakaroon ka na rin ng inner knowing na the God is within you. Mas nauunawaan mo na yung word na the God is within you kaysa sa nagwo-worship ka na para ibigay mo doon sa kung sino man yung deities or deities na whatever you call it, na yung mga external gods. So yun yung hindi alam nung yung mga nasa religion na nagwo-worship na which is dati ganyan din ako, nagwo-worship ako 24 hours. Hindi naman 24 hours, I mean mga kung alam niyo yung sa El Shaddai dati, so dati ako doon, di ba, tagal-tagal nila mag-worship. So diyan ako dati, nag-overnight pa, ganyan. Pero nung time na yon nag-worship ako, pero nandun pa ako sa zombie state kasi hindi pa ako awaken noon. Nasa deep sleep pa ako. Pero ngayon, mas nauunawaan ko na. Kaya nga, di ba, kung let's say na nagsisilbi ka sa simbahan, tapos na-awaken ka, tapos nagkaroon ka na ng realization ngayon na bakit ganun, parang hindi ko na-feel pumunta ng simbahan, ganun. Kasi nga nandoon ka na sa stage na nahahati ka na, yung soul mo na awaken na, so nagkakaroon ka na ng realization na there is something wrong, there is something fishy. So ganun, nakaka-realize ka na ang soul evolution mo is hindi mo siya makukuha sa pagpunta-punta mo sa simbahan or any temple o direct yan mismo sa soul mo. Active din po ako dati, mami, born again, na iba na belief system. O yung maiba yung belief system mo. Pati yung pag-iisip mo, yung perception mo, maiba yan lahat. Na there is, you are not going crazy, you're just waking up. From the deep sleep, yun. It's, Anastepi Rose, ang sabi niya, it's always so nice to see other spiritual Filipino people. Wow, thank you. Nasa Pinas ka ngayon, sis? Ha? Secret, nandito ako sa sa earth. Alkaline. O sa inyo yung alkaline diet, alkaline food.
lalo na sa mga sa mga tawag nito, fire element, mas kailangan yung i-alkalize yung katawan ninyo. Mas kailangan niyo yung magbibigay ng cooling effect sa body ninyo. Mag-search kayo ng alkaline food. Kasi mostly ang body kasi natin is more on alkaline. Kailangan natin alkaline. Kung meron namang acidic part yung body natin, yun lang yung pinaka-stomach natin. Kasi nga yung stomach natin, kailangan niya ng acid para i-break down yung mga pagkain natin, di ba? So lalo na kung mahilig kang kumain ng mga heavy foods, mga mamantika, mga meat. So yun kailangan mo siya ng acid. Kaya nga yung stomach natin kailangan may acid yan para mabi-breakdown niya. Yung para siyang detergent na i-breakdown niya yung mga kinakain natin, yung mga bacteria ng mga foods. Pero kung hindi ka naman kumakain ng mga heavy, ng let's say ng mga meat, hindi ka na kumakain yan, more on foods, more on cleansing ka na. So hindi mo na rin kailangan ng ganun ka-acids na hindi mo na kailangan ng ganun karaming acid sa body mo. So yun. Kaya lang naman natin kailangan ng acid sa natin sa stomach. Kasi nga yung mga kinakain natin, 'di ba, matagal siyang matunaw. Tsaka kung ano-ano yung mga nilagay natin sa bibig. Ang acid kasi siya yung pinaka-masculine energy, siya yung nagbi-breakdown. Parang sa araw nga, hindi very acidic, high radiation yung araw. So yung araw, siya rin yung nagpo-purify ngayon kung ano yung mga negativity sa planet, kung ano yung araw, kung let's say na, di ba dati takot kayong magpaano yung sa mga ng corona, nagpa-injection. So yan, kine-cleanse rin yung DNA natin. So yung iba, dati umiinom ng mga turmeric, ng mga kung ano-anong di ba, vitamin C para ma-flush out yung iba narinig ko, uminom pa sila ng alak para ma-flush out daw yung in-ingest nila doon sa injection doon sa corona. So yun, yung araw ngayon tinutunaw niya rin yung kung ano yung mga toxicity sa katawan natin, yung mga nangyari sa planet Earth. So yun yung ginagawa ng araw ngayon. Yung mga hindi na naka-align yun, kaya marami ngayon nagbi-breakdown, di ba?